Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang life mission ng aklat na to ay para linangin ang inyong buhay espiritual at para din maunawaan nyo kung sino nga ba talaga si Kristo at kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ang misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Sa araw na to ang topic ko ay si Jesus ay Mesiya at ang bugtong na anak ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na there is power once the Holy Spirit comes upon you. At sa talata ng Acts, Kabanata 1, versikulo 8, nasasaad, sinabi ni Kristo dito, "But you will receive power once the Holy Spirit comes upon you. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth." Sinabi ni Jesus, kung kilala mo ako, ay kilala nyo na rin ang Ama. At ngayon nga ay nakita at kilala nyo na siya. Sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Ang naging misyon ni Jesus ay magsalita patungkol sa pangalan ng Espiritu Santo para ipahayag na ang Espiritu Santo lang ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Honestly, si Kristo ay hindi tao. Nagkatawang tao siya. Siya ay Espiritu na ipinanganak sa sinapupunan ng Espiritu Santo. Si Kristo ay Diyos dahil siya ay Espiritu. At ang Espiritu ay Diyos. Kaya sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay isa dahil yung katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. At ang mga aral at salita ni Kristo ay hindi mismo sa Kanya nagmula, kundi mismo sa Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo. Kaya si Kristo ay Diyos dahil ang Kanyang Ama ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. At sinabi ni Jesus na walang sino man ang makakalapit sa Diyos Ama, walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama, hanggat ang tao ay hindi muling ipinapanganak sa Espiritu. Kapag ipinanganak na ang iyong kaluluwa sa Espiritu, magiging kaisa ka ni Kristo na ang kikilalanin mong iyong amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nananahan sa iyong katawan. Tatanggapin mo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan at ang Espiritu Santo ang iyong Diyos Ama, ang siyang nagbibigay ng buhay sa iyo, na siyang dapat mo lang sambahin sa iyong puso, isipan at kaluluwa, na siyang iyong Diyos na lumikha sa iyo. Honestly, si Kristo sa pagsunod niya sa kautusan ng Diyos Ama, sa kautusan ng Espiritu Santo, ipinapako si Jesus ng mga pari ng saling lahi ni Abraham dahil hindi nila matanggap ang katotohanan sa sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila naunawaan na si Kristo ay ang Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Sa panahon natin ngayon na ginagalawan, na puno na ng kaguluhan, dahil ang ating mundo na puno na ng kasalanan dahil maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo, na lumalapastangan at kumakalaban sa Espiritu Santo, ang ating mundo ngayon ay nababalot na ng kadiliman, punong-puno na ng kasalanan. At sa panahon natin ngayon na marami ng mga kalamidad na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo, honestly, itong mga natural disaster ay nagmula na yan sa galit ng Espiritu Santo. Galit na ang Espiritu Santo sa mga tao dahil nga nilalapastangan ng mga tao ang sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa mga kamunduhan at kalasuan. Maraming mga tao ang mas iniibig na nila ang kanilang sarili at ang pera.
hindi nila sinasamba at hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo sa kanilang katawan na siyang kanilang Diyos na lumikha sa kanilang sarili. Honestly, hinihikayat ni Jesus na ang mga tao ay mag-repent at wag nang gumawa ng kasalanan. Sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos, Diyos ay maliligtas, kundi yun lang mga tao na nagsasagawa ng kautusan ng Ama ni Jesus na nasa langit. Honestly, ang Ama ni Jesucristo ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. At si Birheng Maria, honestly, ay hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Sa mundo nating ginagalawan ngayon, maraming mga bulaang propeta na itinataas nila na si Maria ay ina ng Diyos. Si Maria, honestly, ay tao lang. Maging yung katawan ni Maria ay sagrado ring tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang nagbibigay ng buhay kay Maria ay ang Espiritu Santo rin. At si Maria matagal nang lumisan dito sa mundo dahil binawi na rin ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram kay Birheng Maria. Si Maria ay ang babae na pinili ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo para ipanganak ni Maria sa kanyang sinapupunan, si Jesus, para magkatawang tao, para maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Si Jesus ay ang Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Maraming mga tao ang hindi nila tinatanggap sa puso nila na ang Espiritu Santo ang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay nila. Dahil nagmataas sila at nagmayabang sila sa Espiritu Santo. Kinalaban nila ang Espiritu Santo at sa tingin nila mas nakahihigit pa sila sa Espiritu Santo, kaya yung mga tao, kung paano sila nilikha ng Diyos, ng Espiritu Santo, binabago nila. May mga tao na hindi makontento sa kanilang hitsura. Yung sagradong tahanan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, yung ating katawan, maraming mga tao nire-retoke na ng mga tao. Dahil may pera sila, gawa ng science, yung kanilang mga hitsura ay binabago nila. Nagpapalagay sila ng mga tato at kung ano-ano pang mga piercing sa kanilang katawan. At yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung ating katawan, binababoy ng mga tao sa kamunduhan at kalaswaan, which is yung ating katawan ay sagradong tahanan ng Diyos, ng Espiritu Santo, ay siya ring pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa habang tayo ay naglalakbay dito sa mundo. Darating ang panahon, babawiin ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa sa ating katawan, na siyang buhay na ipinahiram ng Espiritu Santo at ang ating kaluluwa muli yang babalik sa Espiritu, para humarap sa paghuhukom. At hindi lahat ng kaluluwa kapag lumisan na dito sa mundo, sa langit yan mapupunta. Honestly, ang mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan ay ang siyang mananampalataya na siyang ninanais ng Diyos Ama, na mas umiibig sa Espiritu at katotohanan. Naglalakbay sila ng may pagpapahalaga sa kanilang kaluluwa at sa kaluluwa ng kanilang kapwa, at ang Espiritu ang kanilang pinapahalagahan. Hindi ang mga bagay dito sa mundo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon, at yung sinasabi ni Jesus na magaganap, kung anong magaganap sa huling panahon, ay nangyayari na sa ating panahon kasalukuyan. Sinabi ni Jesus na magkakaroon nga ng mga gera kung saan panig ng mundo. At magkakaroon ng mga lindol, ng mga kalamidad, at ng taggutom sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sapagkat maraming mga bulaang propeta ang magsusulputan at gagamitin ang kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw.
Maraming mga relihiyon dito sa mundo, honestly, ang nagsulputan, pero hindi sila naging kaisa ni Kristo na ang Espiritu Santo ang sinasamba at kinikilala na siyang Diyos Ama. Maraming mga tao ang ginagamit ang pangalan ni Jesus na nagtatayo ng mga relihiyon para gawing negosyo. At hindi nila hinuhuli ang kaluluwa ng tao na mag-repent at sambahin ng Espiritu Santo. Gawa ang layunin din naman ng mga punong ministrong ito ay iangat ang kanilang sarili para iduluhin sila ng mga tao. At gamitin nila yung mga tao, lalilangin nila para huthutan nila ng pera. Dahil ang mga bulang propeta, honestly, ang sinasamba nila, hindi ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan, na siya rin isang Espiritu na nasa katawan ni Jesus, kundi ang pera. At gawa nga ng pera, nagtayo sila ng relihiyon para nga malilang nila yung mga tao na magbigay ng pera sa kanila. Pero honestly, hindi kailangan ng Espiritu Santo ng pera para sumunod ka kay Jesus. Ang Espiritu Santo na nagbibigay ng buhay sa atin, ang siyang dapat lang nating sambahin. Kung kaya sinabi ni Jesus na hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Honestly, kay Jesus mo lang masusumpungan ng katotohanan dahil si Kristo ay ang Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus, na tanging ako lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapalapit ka sa Diyos Ama. Honestly, ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Jesus, na siya ring iisang Espiritu na nanaan sa aking katawan, ay ang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ay ang siyang dapat lang nating sambahin. Maraming mga relihiyon tulad ng relihiyon ng Romano Katoliko, ang sinasamba nila na kanilang Holy Father ay ang Papa sa Roma. At sumasamba sila sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Nasasad sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at santo-santuhan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng mga rebulto na inukit sa kamay o sa bato, na siyang inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Honestly, yung ating katawan ay templo ng Diyos. Templo ng Espiritu Santo. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Diyos. At ang presensya ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating katawan, hindi sa mga gusali ng kung ano-anong relihiyon na inyong pinupuntahan. Hindi kayo maliligtas ng mga iniidolo yung mga ministro o yung mga pari dito sa mundo kung hindi nyo sasambahin ang Espiritu Santo na nananahan sa inyong katawan, na siyang inyong Diyos Ama na lumikha sa inyo na may pag-aari ng inyong buhay. Dahil hindi kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Tanging yung naging kaisa lang ni Jesus na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo, na ang Espiritu Santo ang sinasamba na kanilang amang espiritual at Diyos, ang maliligtas sapagkat naging kaisa sila ni Jesus sa totoong naging isang iglesia ng Diyos. Honestly, ang Diyos ay Espiritu. Honestly, si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Si Kristo ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo at si Kristo ay parehas na Espiritu. Kaya sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay isa dahil parehas silang Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Si Jesus ang bugtong na anak ng Espiritu Santo, ang siyang magliligtas sa ating kaluluwa kung tatanggapin natin sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, at magiging kaisa tayo ni Kristo na sasambahin sa ating katawan at kikilalanin natin sa ating puso't isipan
ng Espiritu Santo na nan sa ating katawan ay ang ating amang espiritual na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na lumikha sa ating mga tao. Honestly, hindi mo na si Kristo makikita pa ng pisikal dahil si Kristo ay matagal nang umalis sa ating mundo. Si Jesus ay Espiritu na bumalik na sa Espiritu. Kaya si Kristo at ang Espiritu Santo ay magkasama. At sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin ay naniniwala rin sa Ama na nagsugo sa akin. At sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin, ako at ang Ama ay mananahan sa kanila. Honestly, si Kristo ay Espiritu. Ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo ay ang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo dahil si Kristo ay sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo ipinanganak. Kaya si Kristo ay Espiritu. At para muli kang ipanganak sa Espiritu, kailangan mong kilalanin at tanggapin ang Espiritu Santo na nasa katawan mo na siyang iyong Diyos at amang espiritual. Para kilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu. Dahil ang Espiritu Santo ang magbubuklod sa bawat tao para maging anak ng Diyos. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa na sambahin, purihin at ibigin ang Espiritu Santo sa ating katawan. Ang misyon ng aklat na to ay katulad ng kay Jesus. Ang magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan ay ang totoong nag-iisang Diyos na amang espiritual ng ating kaluluwa na nasa ating katawan, ang siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para tayo ay maligtas. Sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang babuyin mo ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kamunduan at kalaswaan, yung sa pakikiapid, pangangalunya, pagbebenta ng aliw, at kung ano-ano pa. At yung mamuhay ka rin sa kasinungaling at pagkukunwari katulad ng mga bakla tomboy, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Yung sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan ng mga pare at ng Papa ng Romano Katoliko, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay natin. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon, magkakaroon nga ng gera. Magkakaroon nga ng mga lindol, taggutom, mga kalamidad, mga peste. Pero sinabi ni Jesus na hindi pa yun ang katapusan. Yun ay simula pa lang ng paghihirap ng tao. Sinabi ni Jesus na mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama. Yung ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo at yun ang katapusan. Honestly, si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Si Kristo ay Espiritu, hindi siya completely tao. Siya ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Si Birheng Maria ay hindi ina ng Diyos. Nung si Jesus ay narito pa sa lupa at nangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos, ng salita ng Diyos, hindi niya tinataas ang pangalan ni Maria na tawagin yung ina ng Diyos, kundi babae lang ang tawag ni Jesus kay Birheng Maria. Dahil si Birheng Maria ay tao. Hindi siya Diyos. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, ang ama ni Jesus, ang totoong Diyos na nagsugo kay Jesus ay ang pinaglilingkuran ni Jesus. Si Maria ay pinili lang ng Espiritu Santo para ipanganak si Jesus na maging tao, na magkatawang tao. Ang misyon ni Jesus ay pagbuklodin ang mga bawat kaluluwa ng bawat tao na magpuri, sumampalataya at ibigin ang Espiritu Santo sa ating katawan. Ang misyon ko ay katulad ng kay Jesus.
na hulihin ang bawat kaluluwa na kilalanin ng Espiritu Santo sa ating katawan, ang siyang ating Amang Espiritual at Diyos na lumikha sa atin na nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, yung sinabi ni Jesus na ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw at tanging Ama lang ang nakakaalam. Honestly, kapag babawiin ng Espiritu Santo yung buhay na ipinaram sa atin, ang Espiritu Santo lang nakakaalam. Hindi yan alam ni Jesus, hindi rin alam ng mga anghel ng Diyos. Ako, pag namatay ako, hindi ko alam kung kailan babawiin ng Espiritu Santo yung buhay na ipinaram sa akin. Pero alam ko ng Espiritu Santo na nanaan sa aking katawan ng aking Amang Espiritual na gumigising sa akin sa araw-araw na nagbibigay ng buhay sa akin, na siya ring tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na siya lang ang nag-iisang Amang Espiritual at Diyos na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Ang mga tao na itinatakwil at hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo sa kanilang puso, isipan at kaluluwa, at hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa kanilang katawan na siyang kanilang Diyos at Amang Espiritual, sa oras na lumisan na sila dito sa mundo, yung kanilang kaluluwa, kapag bumalik na yan sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom, itatakwil at hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Kaya sa araw ng paghuhukom, kapag humarap na ang kaluluwa mo sa Espiritu Santo, sasabihin sa iyo ng Espiritu Santo, talagang-talaga hindi kita nakikilala. Umalis ka sa aking harapan. Yung mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo, honestly, yung kataas at kayabangan nyo ay hanggang dito lang sa lupa. Tatandaan nyo, templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan, at ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama na makapangyarihan, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Siya ang may hawak ng ating buhay, hindi si Jesus. Kaya sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Dahil kapag hindi ka pinatawad ng Espiritu Santo at hindi ka kinilala ng Espiritu Santo na anak niya, anak ng Diyos, hindi ka maliligtas. Tulad ng sinabi ni Jesus, siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapalapit ka sa Diyos Ama. Honestly, kay Jesus mo lang tatanggapin ang banal na Espiritu. At kapag tinanggap mo na ang banal na Espiritu kay Jesus, magiging kaisa ka ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos na katulad ni Jesus, magiging tagapagsalita ka rin ng Espiritu Santo para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo. Honestly, itong mga natural disaster na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo, galit at parusa na yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Kailangan nga na ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo kung gusto nilang maligtas ang kanilang kaluluwa na makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Si Kristo ay ang Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay parating kasama ni Jesus dahil si Kristo ay Espiritu at ang Espiritu Santo na nananahan noon sa katawan ni Jesus ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ako, ang katawan ko, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang pinapahayag ko na siyang aking Amang Espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin, ay siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ang babalik para maghukom at hindi si Jesus. Dahil templo ng Espiritu Santo aking katawan, naging tagapagsalita ako ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan, para ipahayag na siya ang Diyos Ama. Honestly, hindi ako iira dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo sa aking katawan, dahil ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo. Kung walang Espiritu yung aking katawan, matagal na akong lumisan dito sa mundo. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya ang iniibig ko at sinasamba ko at kinikilala ko na aking Amang Espiritual ay ang Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan na parati kong kasama. Narito na tayo sa huling panahon.
Yung mga tao na bumababoy sa templo ng Diyos, sa templo ng Espiritu Santo, yung kanilang katawan, binababoy nila sa pangangalunya, pakikiapit, pagbebenta ng aliw. Yung mga gumagawa sila ng mga content para kumita ng pera. Pera ang kanilang hinahabol dahil gusto nilang magkaroon ng mga bagay na gusto nilang makamtan. Pero hindi nila hinahangad na makamtan na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Dahil yung pera, wala yung value. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan mo, lilisan ka dito sa mundo. Yung mga pera, magagandang damit, alahas, bahay, mga kung ano-anong gadget na meron ka dito sa mundo, sasakyan, kung ano-anong mga material na bagay, iiwan mo lahat yan dito sa mundo. At ang kaluluwa mo lang ang pwede mong dalhin. Dahil yun lang ang babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom. At hindi lahat ng kaluluwa kapag lumisan dito sa mundo, sa langit na pupunta. Honestly, mas marami ang kaluluwa na napupunta sa impyerno dahil kinakalaban at nilalapastangan nila ang Espiritu Santo nung sila'y naririto pa sa lupa. Binaboy nila yung sagradong tahanan ng Diyos. Sumasamba sila sa mga rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Mas iniidolo nila ang mga tao dito sa mundo, silang mga bulaang propeta, kaysa sa mga salita ni Jesus na nagmula sa Espiritu Santo. Hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo ang kanilang amang espiritual. Honestly, ang idoluhin mo ang pare na siyang iyong amang espiritual, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Mamamatay ka sa oras na lumisan na ikaw dito sa mundo, mamamatay pa rin yung kaluluwa mo dahil gawa ng kasalanan na ginawa mo laban sa Espiritu Santo. Dahil mas inidolo mo ang pare na siyang iyong amang espiritual kaysa sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo na siyang totoong iyong amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. I am the servant of the Holy Spirit and my mission and purpose is to follow Jesus Christ, to fulfill the will of the Holy Spirit, to represent Him only is the only one Holy Father, the Almighty God that's giving life to us humans. And we humans should follow Jesus Christ to honor, praise, worship, and glorify the Holy Spirit with our body as our Creator and Heavenly Father as our God, so that we will become one body and one Spirit of Jesus Christ, born in the Spirit of the Holy Spirit. We are in the last days, and those people who remain boastful, arrogant, and rebellious to the Holy Spirit will be condemned. But those people who remain faithful and obedient to the Holy Spirit will be saved. Because the Holy Spirit will recognize them as God's offspring and siblings of Jesus Christ in spirit. We are not just only human that is born in the flesh, but honestly, our soul is a spiritual being that is born in the spirit of the Holy Spirit. And our soul is the same image and likeness of God, which is the Spirit as well, that we have received from the Holy Spirit. Honestly, Jesus Christ is the Messiah and the only begotten Son of the Holy Spirit. Anyone who deny and reject the Holy Spirit is not the Father of Jesus Christ, are doing blasphemy against the Holy Spirit. And Jesus Christ said, the unforgivable sin is when you blaspheme against the Holy Spirit, and not all people calling me Lord, Lord will be saved. Denying and rejecting Jesus Christ is not the Son of God, is as well denying and rejecting the Holy Spirit is not your Creator and Heavenly Father. Because Jesus Christ is the Messiah and the anointed and appointed Son of the Holy Spirit. Thank you for your watching. Until next time. Bye!